Hi! Welcome sa ating devotion. Kung pakiramdam mo lately may mga bagay sa buhay mo na gusto mong itago, mga sugat, pagkakamali, insecurities, o mga pinagdadaanan na ayaw mong malaman ng iba, this message is for you. Sa unang tingin, parang mahirap intindihin ang Leviticus 13 dahil puro tungkol ito sa sakit sa balat at pagiging unclean. Pero kapag tiningnan natin ito sa puso ng Diyos, makikita natin na hindi lang ito tungkol sa sakit. Tungkol ito sa isang Diyos na gustong pigilan ang pagkalat ng anumang makakasira sa kanyang bayan at gustong dalhin ang tao sa restoration. Key verse: the priest shall examine him. Leviticus 13 verse 3. Mapapansin mo na sa chapter na ito, hindi basta hinuhusgahan ng tao. Una, sinusuri muna siya. Napakagandang reminder nito. Hindi agad nagko-conclude ang Diyos. Nakikita niya ang buong kwento mo. Minsan kasi tayo, isang pagkakamali lang natin, feeling natin tapos na ang lahat. Pero ang Diyos, hindi nakatingin lang sa failure mo. Nakikita niya pati ang sugat na pinanggagalingan nito. Hindi niya dinidenay ang kasalanan, pero gusto niyang harapin ito para gumaling ka. May mga leprosy din tayo ngayon. Hindi man ito literal na sakit sa balat, pero maaaring pride, unforgiveness, bitterness, secret sin, fear, o mga sugat na matagal na nating kinikimkim. At minsan, ang pinakamahirap gawin ay aminin na kailangan natin ng tulong. Healing begins with honesty. Hindi nakakahiya ang umamin sa Diyos. Ang nakakadelikado ay magpanggap na okay ka kahit hindi na. Kapag tinatago natin ang kasalanan o sugat, mas lalo itong lumalalim. Pero kapag inilalapit natin kay Lord, doon nagsisimula ang tunay na pagpapagaling. Ang Leviticus 13 ay tila tungkol sa paghihiwalay ng marumi sa malinis. Pero sa New Testament, nakita natin si Jesus. Imbes na umiwas siya sa taong may ketong, siya mismo ang lumapit. Inipo niya ang hindi hinahawakan ng iba. Ganon din ang ginagawa niya sa iyo. Hindi siya natatakot sa brokenness mo. Hindi siya lumalayo dahil nagkamali ka. Kapag lumalapit ka ng may pagsisisi, handa siyang linisin, patawarin, at unting-unting ibalik ang buhay na gusto niyang maranasan mo. Ang grace ni Jesus ay mas makapangyarihan kaysa anumang dumi ng nakaraan. Napaisip ako habang binabasa ko ang chapter na ito. Ang totoo, mas madali minsan magtago kaysa magpakatotoo. Mas madali sabihin na okay lang ako. Pero alam mo, hindi naghahanap ang Diyos ng taong perfect. Ang hinahanap niya ay pusong willing magpalinis. Baka kaya't matagal ka ng pagod dahil ikaw ang pilit na nagtatakip sa sugat na si Lord lang ang kayang magpagaling. Hindi ka tinatawag ng Diyos para ikahiya. Tinatawag ka niya para lumapit. Let us pray. Lord, salamat dahil kilala mo ako ng buo. Nakikita mo ang mga sugat, kahinaan, at mga bagay na pilit kong tinatago. Turuan mo akong maging tapat sa iyo. Bigyan mo ako ng tapang na aminin ang mga bagay na kailangan kong isuko. Salamat dahil hindi mo ako itinataboy. Sa halip, inaayayahan mo akong lumapit upang maranasan ang iyong kapatawaran, paglilinis at pagmamahal. Patuloy mo akong baguhin araw-araw hanggang mas makita sa buhay ko ang karakter ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Alam ng Diyos ang tunay mong kalagayan at hindi siya nagmamadaling humusga. Huwag mong itago ang sugat na gustong pagalingin ng Diyos. Si Jesus ang tunay na nagpapalinis. Walang kasalanan o sugat na hindi kayang abutin ng kanyang biyaya
kapag lumalapit ka sa Kanya. Maraming salamat sa pagsama sa devotion na ito. Kung may bahagi ng mensaheng ito na tumama sa puso mo, dalhin mo ito sa panalangin. Huwag mong hayaang manatiling nakatago ang anumang gustong pagalingin ng Diyos. Remember, hindi ka tinatawag ng Diyos na manatiling marumi. Tinatawag Kanyang lumapit dahil sa Kanya, laging may pag-asa, paglilinis at bagong simula. God bless you at magkita-kita tayo sa susunod nating devotion. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.